Halos kalahating oras na lumipas tapos na rin si Pamela at nakatingin sa kanyang sarili sa salamin. Wow! Talagang magugulat sila sa ganda mo, cousin. Papuri pa ni Alice habang nakatingin sa kanya. Maging siya'y namamanga sa kanyang itsura tila hindi makapaniwala. So, if you want to go out now and saw you like that, you can leave me here. I can handle myself. Saad ni Alice. No, I will wait for you here. Tugon ni Pamela. Ayaw niya muna lumabas dahil baka makita siya ni Raph at baka kung ano na naman ang mangyari. Kahit na posible din kasama nito si Bryle. Kaya hihintay na lamang niyang matapos si Alice at sabay silang lalabas sa kwarto. Isang kulay itim na damit ang sinuot ni Alice. Ibang estilo at disenyo rin ito. Matapos masuot yun ni Alice, nakita ni Pamela na bumagay din ang damit dito. Naglagay na to ng makeup at inayos ang buhok nito. Ilang minuto rin natapos si Alice. Pareho sila nakaharap ngayon sa salamin at nakangiting nakatingin sa kanilang mga sarili. So, are you ready to come back? Tanong ni Alice. Yeah, I am. Tugon ni Pamela. Napatango si Alice, inabot ang kanyang kamay nito. Kinuha naman ito ni Pamela at sabay na sila naglakad palabas ng kwarto upang bumaba at makita ang dalawang lalaki naghihintay sa kanila sa ibaba. Nang makababa na sila ay nakita nila si Raph at Bryle na seryoso nag-uusap sa sala. Napansin sila nito at parehong natigilan na makita sila. Nagtama ang mga mata ni Raph at Pamela. Makikita ang pagkamangha sa mga mata nito habang nakikita kung gaano kaganda ang dalawang babae na tila mga anghel na dahan-dahan bumaba mula sa langit. Napaiwas naman ang tingin si Alice sa kakaibang tingin na binibigay sa kanya ni Bryle na tila nais siyang hubaran at dalhin sa kung saan. Tila ganun din ang nakikita ni Pamela kay Raph dahil sa kakaibang tingin nito sa kanya. Wow! You look gorgeous, ladies! Komento ni Bryle na makalapit sila dito. Talagang maganda kami. At ilalampasan namin ang bruhang yon. Tugon ni Alice bagyang umirap kay Bryle nang kumindat ito sa kanya. Nanatili namang nakatingin si Raph kay Pamela na naiilang nasa tingin ni Raph sa kanya. The chopper is ready. Siguro naman kaya niya nang bumalik nang hindi kami kasama. May tiwala kami sa kakayahan ninyong dalawa. Sabi ni Raph sa kanila. Nagkatingin na naman si Pamela at Alice sa kasabay na napatango. Yeah, thanks for your help. Hindi namin makakalimutan ang tulong ninyo sa amin. Sabi ni Alice at ngumiti kay Raph at tumango sa kanyang sinabi. Let's go, my lady. Sabi ni Bryle at inabot ang kanyang kamay kay Alice. Napataas naman ang kiling ni Alice at napaismid sa sinabi nga ni Bryle. My lady, your ass. Tugon ni Alice na kinuha rin ang kamay ni Bryle. Nauna sila naglakad dalawa, kaya naiwan sina Pamela at Raph. Maya-maya inabot ni Raph ang kanyang kamay kay Pamela. Napatingin naman si Pamela dito at dahan-dahan kinuha ang kamay nito. Naramdaman niya kung paano haplusin ni Raph ang kanyang kamay at bigla itong hinalikan. I will miss holding your hands like this. I feel like I don't want to let this hand of yours, but I know I must, so take care of yourself, Pamela. Malungkot na sabi ni Raph. Hindi siya nakapagsalita dahil hindi rin niya alam kung anong kanyang sasabihin. Nakaramdam siya ng lungkot sa sinabing iyon ni Raph. Alam niya ganoon din ang kanyang nararamdaman, subalit kailangan pa rin ng ganito ang mangyari sa kanila. Kailangan nila maghiwalay pansamantala. Let's go? Anyaya ni Raph at naglakad na silang dalawa upang lumabas. Pagdating na nila sa dalampasigan, nakita nilang naunang sumakay si Alice sa chopper, kaya sumakay na nga rin siya. Sa tulong din ni Raph, inalayan siya makasakay. Matapos na nagpaalam sila at saka umalis. Habang dahan-dahan ang mga chopper, hindi maalis ni Pamela ang kanyang tingin kay Raph. Ganoon din ang lalaki. Tila parehong sinasambit ng puso nila na wag iwan ang isa't isa. You can't get over. What will you do now? Tanong sa kanya ni Bryle. Stay with the plan. Order some men to guard her. Hindi na magiging tahimik ang buhay niya kapag nakabalik na siya. We will help them secretly just like how we destroy Albert. Seryosong sabi ni Raph kay Bryle. Naging seryoso nga din ang tingin ni Bryle at tumango sa sinabing iyon ni Raph. Maging siya ay yun ang gusto mangyari. Hindi na nila kayang baliwalain pa ang nangyayari, lalo pa tila dumudugtong sila sa nakaraan at kasalukuy nangyayari. Iisa lamang ngayon ang nais nilang makamit. Yun ay ang magtagumpay din sa kanilang mga plano. Kumilos na rin si Raph para umalis sa isla at magawa ang kanilang plano laban sa nagngangalang Albert Mondragon na siyang asawa ni Vera at siyang pumoprotekta sa babae. Habang nasa himpapawid, nakikita ni Pamela ang tanawin sa ibaba. Tinuro pa ni Alice ang kanilang resort kung saan sila nagstay kasama ang asawa nitong si James.
sa pamamagitan ng mga pictures na pinakita sa kanya ni Alice na kilala niya si James, maging si Vera. Kaya inihanda na rin niya ang kanyang sarili sa pagkaharap ng mga ito. Marami pang pinagsasabi si Alice kay Vera tungkol sa iba pang nangyari sa resort, kaya hindi niya maiwasang mag-isip ng malalim. Kaya naman bigla na lang sumakit ang ulo at tila ba handang iniinda niya ang sakit at may nakikita siya mga senaryo na hindi niya maintindihan. Are you okay? Ang nag-aalalang tanong ni Alice na makita siyang napahawak sa kaniyang ulo. Biglang sumakit ang ulo ko and there's something I saw. There is a scene that I don't understand how to explain. Sagot ni Pamela at pinapakalma ang kanyang sarili. Guys, Ralph was right. After this, we'll go to the hospital to check you up. Kailangan din natin malaman ang kalagayan ng katawan mo. Saan ni Alice? Marahan lang tumango si Pamela at di na nagsalita pa. Sigurado ka na bang pupunta na tayo doon? Baka kung ano mangyari dahil sumasakit ang ulo mo. Nag-aalala pa rin tanong ni Alice at tinawakan sa kamay si Pamela. No, we already prepared this. I'm fine. I can do this. Nakangiting sabi ni Pamela para mawala ang pag-aalala sa mukha ni Alice. Are you sure? Paniniguro pa nito. Yes, tugon niya at tumango dito. Napabuntong hininga si Alice. Napangotango na lang sa sinabi ni Pamela. Naintindihan niya naman ito kaya sumang-ayon na lamang siya. Naging tahimik ang kanilang biyahe at halos kalahating oras ang lumipas. Tatanaw na nga nila ang Laguna. Kaya naman may kakaibang pakiramdam si Pamela. Para bang bumabalot sa kanyang katawan ang kaba. Subalit pilit niyang nilalabanan ang kaba ng kanyang nararamdaman. Dahil yon ang dapat niyang gawin. Upang maging matapang siya sa pagharap sa mga ito. Maya-maya pa ay tinuro ni Alice ang isang chapel kung saan daw siya nakaburol. Nakikita niyang may ilang taong umaalis at may pumapasok na sa chapel. Diyan ba tayo bababa? Tanong ni Pamela na makita ang malawak na bahagi sa labas ng chapel. Well, I think yes. Sinabihan na siya kanina ni Belle kung saan tayo ibababa. Sagot ni Alice. Napatango naman si Pamela at bahagyang bumuga ng malalim na hininga. Napansin naman yon ni Alice kaya hinawakan niya ang kamay ni Pamela at ngumiti dito. It will be alright. Saan ni Alice? Ngumiti naman si Pamela dito at sabay silang napatingin sa ibaba. Nakita nila kung paano tumingin ng mga tao sa labas sa kanilang kinaroroonan. Malamang nagtataka mga ito kung bakit may papalapit na chopper. Maya-maya, dahan-dahan itong bababa sa lupa. Kaya halos liparin ang mga puno at ilang magagaang bagay na nasa ibaba. Maging ang mga tao ay lumayo dahil sa lakas ng hangin na nagmumula sa chopper. Nang tuloy na itong bumaba sa lupa, pinatay ng piloto ang makita upang tumigil sa pag-ikot ang nasa ibabaw nito. Here, para sa grand entrance mo, sabi ni Alice at tinabot ang itim na sunglasses, maging isang itim na summer hat. Napangisi si Pamela at kinuha yon sa kasinuot. Pagtingin na Pamela sa chapel, nakita niya ang pagtataka ng lahat sa kung sino ang dumating. Nakita niya rin ang pamilyar na tao na nakita ni Pamela sa picture ni Alice. Lalo ang dalawang tao na siyang dahilan kung bakit siya nawalan ng malay. Maya-may lumapit ang piloto sa pinto at binuksan iyon. Nauna ang inalalay ng piloto si Alice sa bababa, pagkatapos ay si Pamela. Pagkatapos ay sabay silang naglalakad papunta sa chapel at binaliwala ang nagtatakang tingin na mga ito sa kanila. Nang marating nila ang chapel, diretso lamang ang lakad nila. Nakita ni Alice kung paano sila sundan ng tingin ni Vera at James. Hinayaan niya lamang ito at tumuloy sila sa loob. Alice? Napalingon si Alice sa kanya at nakita niya ang kanyang ina. Nasa tabi naman nito ang ina ni Pamela na nagtataka nakatingin ngayon sa kanyang kasama. Hello, Mom? Bati ni Alice at tumalik sa pisngi nito. Who is she? Tanong ng kanyang ina at tumingin sa kanyang kasama na nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa huminto ito sa gitna. You will see, Mom? Nakangiting sabi niya. Napatingin pa siya sa kanyang likod at nagtamang paningin nila ni Vera na seryoso nakatingin sa kanya at sa kanyang kasama. What's this, Alice? Tanong ni Vera na makalapit ito sa kanya. Napangisi siya dito. Kilalanin mo siya nang malaman mo. Nakataas kilay pang sabi ni Alice. Umirap siya dito tumalikod sa mga ito. Naglakad siya papalapit kay Pamela na nakahinto sa gitna habang nakatingin na yon sa sariling retrato nitong naharapan. It's time, pabulong na sabi ni Alice kay Pamela. Kaya dahan-dahan humarap si Pamela sa mga ito. We all know how hard we tried to find Pamela and no one knows what really happened in the past.
We searched everywhere, but no one searched to those island near at the resort. So I want to tell you everyone that Pamela is alive. Pahayag ni Alice sa lahat. Nakita niyang naging reaksyon ng mga ito. Bumaling si Alice kay Pamela at tumango. Kaya dahan-dahang hinubad ni Pamela ang kanyang suot na summer hat. Maging ang sunglasses niya at saka tumingin sa lahat. Kaya nakita niya kung paano magulat ang mga ito na makita siya. Walang kahit sino nakapagsalita sa gulat. Maging si Vera hindi makapaniwala sa nakikita. Tila ba naging bangungot ito para sa kanya, para sa kanila ni James. As you can see, she's definitely alive. Someone saved her from death and she's lucky, because the person was a good man. He told me everything about what happened to Pamela. That's why we're here to tell you that this funeral is over. Seryosong sabi ni Alice sa lahat. Sa gitna ng katahimikan ng mga ito, nakita nilang naglakad ang ina ni Pamela, palapit dito, at tinawakan ng kanyang kamay. Is this true? You're alive? Naiiyak pang sabi nito. Napangiti naman si Pamela dito at kahit wala siyang maalala tungkol dito, naramdaman niya napakagaan ng loob niya sa ginang. By the way, it's a good thing that she's alive, but there's also a bad thing. She lost her memory. That's why she cannot remember everything, and everyone is important to her, even me. That I am her cousin, but I know it's just temporary. Muling sabi ni Alice na siyang nagpadagdag ng gulat sa lahat, lalo na sa ina ni Pamela na nasa kanyang harapan. Oh my God! You lost your memory? You have an amnesia? Hindi ba kapaniwalang sabi nito? Marahan namang hinaplos si Pamela ang kanyang kamay sa kanyang ina at tiyakap ito at saka dumali sa kanyang pisngi ang mga luha. Yeah, I lost my memory. But I know my heart will never forget you. I feel comfortable being with you, for being here. I know it's hard, but I'm happy to know that I still have a family. I'm sorry if I cannot remember you. Umiiyak na sambit ni Pamela sa kanyang ina. Napakagulhol naman ang ina ng kanyang ina nang humigpit ang yakap ito sa kanya. Maya-may lumapit din ang kanyang ama at nagpakilala sa kanya. I know that you are my daughter. I can't believe that this is happening and I'm happy that you're alive, Pamela. Nakangiting sabi ng kanyang ama at niyakap siya. Napangiti naman si Alice habang nakatingin ngayon sa mag-ina at mag-ama na magkayakap. Sa gitna na masayang nararamdaman ng mga ito, ay biglang nagsalita si Vera. Paano mo nasisiguro na siya nga si Pamela? Someone tested her DNA test and the body was confirmed as her. So how would you explain that? Sabi ni Vera. Natigilan si Pamela. Dahan-dahan napatingin kay Vera. Ngunit naunahan sa ni Alice na magsalita. Oh, I forgot about that. That you ordered someone to have a DNA sample in the body they found at the near beach of the resort. I don't know, but I think someone tricked you, the result. Because I know Pamela is alive. You can check her or have a test of DNA if she really is Pamela. We will allow you to do that if you are not satisfied. Seryosong pahayag ni Alice dito. Napatiimbagang na lamang si Vera at napatingin kay Pamela. Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Kaya naman nakaramdam ng kakaiba si Pamela habang nakatingin kay Vera. Tila ba may nakita siyang senaryo na kasama ito habang nasa isang tubig at nakasakay sa isang bangka. Hindi niya matukoy ang senaryo kung ano ang ibig sabihin noon. Ngunit nasisiguro niyang may dahilan kung bakit ganoon ang kanyang nakikita. Well, we're all both shocked here. I don't know what to say. I want to talk to you, Pamela, but it seems like you have no words to say. I need some air first. Sabi ni Vera at ngumiti lang kay Pamela at saka tumalikod. Nagtama pa ang paningin nila ni James. Subalit isang masamang tingin lang ay binigay niya rito at umiwas na rin siya ng tingin. Tsaka tuloy ang lumabas sa chapel. Lahat ng bumisita sa naging lamay ni Pamela ay nagulat. At hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit masaya mga ito dahil sa wakas, buhay pala talaga nag-iisang anak ng mga buena fe. Binati nila si Pamela at kinamusta at saka isa-isang umalis sa mga ito. Na ganoon pa rin ang naging reaksyon. Nang tuloy nang umalis sa mga bisita na iwan na lang ang pamilya ni Pamela at bukod sa mga ito'y naroon pa rin si James na hindi alam kung nalapit ba kay Pamela o hindi. He felt guilt every time he remembers what they did to her at the yacht. I think you need to talk. We will wait for you outside. Sabi ni Alice kay Pamela. Naintindihan naman ng kanyang magulang ang sinabi niya ni Alice kaya nagpaalam rin itong maghihintay na lamang sa labas. Nang tuloy ang makalabas sa mga ito, ay silang dalawan lang na iwan at bahagyang nagkatitigan. Alice told me that you're my husband. I saw your picture with me and I think we're really close to each other. Wika ni Pamela. Alam ni James na talagang darating ang araw na ito, subalit niya inaasa na babalik ito na walang maalala.
Hindi niya alam kung matutuwa ba siyang wala itong maalala o hindi dahil sa kanilang ginawa. It seems like you don't want to greet your wife or there's something in your head that's stopping you for it. Muling sabi ni Pamela. Oh, I'm so sorry. It's just, I don't have any words to say something because I know it's my fault. I did not protect you from those person who attacked you that night. I'm really sorry. Tanging sabi ni James sa hindi alam kung tama ba ang kanyang sinasabi dahil sa naramdaman niyang kaba. Narinig niyang natawa si Pamela, kaya naramdaman niyang may nagbago dito, bukod sa nawala ang alaala nito. For now, I will accept your sorry because I lost my memory. Let's see if I can accept that. If those memories we had will come back. Saad ni Pamela at naglakad palapit kay James. Ilang di pa lang ang layo nila nang huminto siya. Since I lost my memory, we need to separate. I will stay at my parents until my memory comes back. So you can do whatever you want, just like you did when I still have my memories. Alice told me something a little secret about you, and that secret was for me who knows that you are cheating on me. I don't know if that's true, but I will find it myself. So take care for now. Saad ni Pamela, tinalikuran si James. Naiwang natulala naman si James. Matapos marinig ang mga sinabi ni Pamela, hindi niya alam kung mabuti nga bang nawala ang alaala nito o higit pa sa hindi pagkawala ng alaala nito. Pakiramdam niya naging matapang ito sa kung naman ang nais itong mangyari. Tinapon ni Vera ang kanyang hawak na bag sa couch at biglang kinuha ang vase na nasa gilid saka itinapon, kaya nabasag ito. Lahat ng bagay na nakikita niya ay bigla na lamang niyang itinatapon sa tindi ng inis at galit na nararamdaman niya ngayon. Pakiramdam niya natalo siya sa isang laro at tila dinaya. Tulad ay nakala niyang patay na si Pamela na ngayon biglang nabuhay at bumalik upang sirain ang lahat ng kanyang magiging plano. This is bullshit. Napasigaw si Vera at biglang nilimas sa mga figurin malapit sa side table, kaya nabasag ang mga to nang bumagsak sa sahig. Nais niyang ilabas ang kanyang nararamdaman dahil sa nangyari. Ma'am, ano pong nangyari? Nagugulat na tanong ng kanyang katulong. Binigyan niya to ng masamang tingin. Get out! I want to be alone. Get out! Sigaw nito. Wala namang nagawa ang katulong at agad lumabas sa bahay niya. Subalit na makalabas ang katulong, tinawagan nito si James tungkol sa nangyayari ngayon kay Vera. Samantala, dahan-dahan namang napasandal sa pader si Vera habang sapo ang kanyang noo. Inakala niyang nagawa na niyang alisin sa buhay nila si Pamela, ngunit hindi niya akalain na buhay pa ito dahil sa taang tumulong dito. Hindi niya alam kung ligtas ba sila sa ginawa nila kay Pamela, lalo na nga't nawala ang alaala nito, kaya hindi nito maalala ang nangyari sa yate. Maya-maya, dahan-dahan siyang tumayo at naglakad paakyat sa itaas upang pakalmahin ang kanyang sarili. Sa inis at galit na nararamdaman niya, matapos makausap si James si Vera, umalis na rin siya sa chapel dahil wala na rin ang mga ito.